Okay, so ayun. Okay, so just to start, my name is Nicole Kate Artigas and thank you so much for your participation sa aming research. So yung title ng research namin, let me pull that up. But to give you further information pala din, I'm from Rizal Technological University, Boni. Tapos, ayan. So, for conducting the research, yung title namin is Faith to Uncertainty, Shifting from Religious to Agnostic Worldview Among Young Adults in Metro Manila. Thank you sa pag-participate mo. In case gusto mong basahin yung magiging like result, syempre kasama ka sa like participants, reach out ka lang sa akin or chat ka lang din ulit sa akin. Tapos bibigyan kita ng soft copy ng like full na paper namin. Okay, pagtapos na. Okay po. Okay, thank you so much. So, let's start. Before we start sa pinaka-interview questions, rest assured naman pwede kang sumagot ng English or Tagalog. And can you please tell me your name, age, and kung saan ka ngayon nakatira? Okay po. So, good afternoon po. My name is Lirflay J.S. Season and I am 19 years old, currently residing here in Maybunga, Pasig City po. Thank you so much. So, pwede ka ba tawagin na Lurf for this interview or gusto mo Mr. Season? Anything will do naman po. Okay, so Lurf na lang tatawag ko sa'yo para mas maiksi. Ayan, Okay. so thank you for this case. Can you, or let's start with the first interview question with this one. Can you share a little experience about your former religious and spiritual commitments or experiences? Or pwede ka bang mag-share or magkwento nung dati mong karanasan sa religious or spiritual commitments mo dati? Ayun po. So, when I was growing up po, nung around 8 to 9 years old po, um, madalas po kami mag-pray and pumunta sa church like every Sunday po. Di po kami nakaka-miss ng misa po. So, um, syempre medyo okay pa po yung buhay po namin nun. And then, medyo malapit pa rin po kami sa church nun. So, parang hindi po siya malaking commitment sa family. Especially, parang pinag-juggle din po ng parents ko yung work nila that time. Pero po nung siguro mga lumaki ako, mga grade 6 to present, parang medyo nawala po kami masyado sa commitment po ng pagsisimba. Although, minsan naman po, hindi pa rin po nawala yung pagpe-pray constantly, like bago po kumain and bago matulog. Pero as time passes po, siguro parang hindi na rin po namin masyado na-perform yung mga ganong bagay. And then, there are times din po na parang meron pong negative um, yung karanasan po namin sa church. Like, meron pong one time na parang pine-pressure po kami. Like, yung pine-pressure na umattend, ganun. Like, inaas-as lang na kung bakit daw po hindi na nakaka-attend. And parang doon ko po na-realize, even though sobrang bata ko pa lang, na ganun po pala yung parang may ganong side po pala yung religion. Yun po. Thank you so much, ano. Nakalimutan ko palang itanong, ano yung previous religious affiliation mo or ano yung religion mo? Ano po, Catholic po. Catholic, Roman Catholic, right? Apo, Roman Catholic po. Thank you so much for sharing your experience. So, connected to that, what personal experiences, interactions, or realizations do you have as you transition to agnosticism? Or ano yung mga personal na karanasan or realizations mo yung naranasan mo habang nagta-transition ka to agnostic? Ayun po. So, siguro major contributor din po sa pagiging agnostic ko is yung influence po ng society and yung social media po talaga. Kasi, ayun, nung time po na medyo bata-bata pa po ako, syempre hindi pa po masyadong gumagamit ng social media. Pero nakikita ko po sa mga
mga relatives, mga kapitbahay and such na parang nare-realize ko po na, nagsisimba po sila regularly, gano'n. Pero yung parang pakikitungo po nila sa tao is not that great po kasi parang they treat other humans poorly, gano'n. So, parang kahit bata pa po ako nun nare-realize ko po na ano, parang yung pagsisimba po is parang hindi po siya nagre-result sa pagiging mabuti ng isang tao and ano, parang dun po nag-start magkaroon ng ano, ng distance between me and God that time po. And then yung sa, social media naman po, marami po akong nakikita na ano, mga tao na I wouldn't say parang, yeah, something like that, pero parang overly na po yung pagiging devoted nila to the point po na hindi na po nila naiisip yung, mga sinasabi po nila sa ano, sa other people like pini-peer-pressure po nila na ano, parang iligtas po yung sarili nila and such, gano'n. So, parang on my personal preference po, ayoko naman po na ano, na maniwala sa isang God for the sake of that thing po, yung parang pagpe-pressure po. Like ano po, if I were to believe on some entity or some God, I would prefer it if parang malaya po yung ano, malaya po yung tao na ano, na pumili. So parang ang na-feel ko po that time is hindi po yung mismong concept ng God yung ano, yung nakapagpigil po sa akin pero yung mga devoters po o yung mga naniniwala po. I see. Thank you so much for sharing that. Next question natin. In what ways did questioning your faith impact your cognitive understanding of life, ethics, and the universe? Or paano nakakaapekto yung pag-question mo sa faith mo, sa pag-unawa mo sa buhay, sa ethics, or sa buong mundo? Ayun po. So, meron po kasi akong nakita nun dati sa social media po again na parang mabait daw po silang tao kasi may God po sila na kinakatakutan and na-realize ko po dun na parang hindi naman po talaga sila mabait na tao if ano, gumagawa lang po sila ng mabuti kasi may kinakatakutan po sila and yun po yung parang naging, basehan ko po ng ano yung mabuti sa hindi. Kasi, I believe na kahit po walang God or wala pong bumabantay po sa atin is we should always do good to other people and to our, society. And ayun po, so parang na-realize ko rin po doon na may mga tao po palang gano'n na parang ginagamit po yung God as a restraint po para hindi gumawa ng masama and parang na-realize ko po dun na if kailangan po nila ng God in order to in order to refrain themselves para po hindi gumawa ng mga masama. Ayun, parang na-question ko po yung ano, yung purpose ng religion, ayun. And ano po, 'di ba during quarantine din po, parang I've gone through depression that time and parang kinwestiyon ko po yung, existence ng God, kung may God po ba gano'n, parang, pinaparanas niya po ba sa'kin 'yun for character development or what not. So, parang ano po, 'yun din po yung mga reasons po kung bakit ko po na-question yung God or yung mga reasoning po behind my ethics, ayun po. Oo, no, thank you so much for answering that question. Ang next naman natin is, how would you describe the experience when you begin to question or move away from your religious faith? Or paano yung naging karanasan mo na nung parang nagdududa ka na or nagtatanong ka na and nagsisimula ka ng lumayo sa religion? In my experience po, I would describe, parang slowly drifting away from my religion as something na parang magaan po sa loob. Kasi even before po na ano, even before po na part pa po ako ng said religion,
parang I have this always constant na pressure na parang even though I'm not those people naman po, yung mga gano'n po na negative side ng religion, parang ano, na-a-associate ko pa rin po yung sarili ko and nung nag-drift away na po ako sa religion, ayun parang ano po, para pong may sense of freedom po ako naramdaman. Kasi I'm not obliged to do those things anymore. Tapos malaya na rin po ako i-express yung sarili ko without pressuring others and myself po. So, parang ayun po, pinaka naramdaman ko po nun is freedom and parang na-express ko na po yung sarili ko without judgment of others. Although may judgment pa rin naman po, pero hindi na po ako nakikinig sa mga judgment kasi hindi naman na po ako part nila. Ayun po. Thank you, thank you. So, next question natin. Ano ba yung tingin mo sa agnosticism or how do you define agnosticism or being agnostic? In your own words lang naman. Okay po. So for me po, being agnostic is someone who still um, acknowledges that there is a God out there pero with no certainty kung anong God po yung kung anong God po yung pinapaniwalaan nila. Like for my case po, I still believe that there is a God out there, like a divine being. Pero hindi po ako naniniwala sa mga God na meron po ngayon sa natin, sa world po natin. Like I believe na us humans aren't parang capable po sa understanding the concept concept of that God. So parang similar din po sa sa mga religion ngayon pero um, wala po siyang certainty na kung anong God po. Like siguro po parang na-realize ko po or parang aware po ako kung gaano ka-complex yung concept ng life, ng universe, ng galaxies, and everything na nag-exist for it to not have a creator or a God po. Ayun po. Thank you. So, nung transition ka to agnostic, how did your emotional state change after identifying more with agnosticism? Did you experience any relief, empowerment, or sadness? Or nung nag-change ka nga, nung nag-transition ka na sa agnosticism, natuwa ka ba? Na-empower ka ba? Or ano yung naramdaman mo? Ayun po, nung nag-transition po ako to agnosticism, um, wala naman po akong naramdaman na any type of emotion. Parang it just felt right po that time. Kasi parang I'm finally someone na I can be like my true self, ganun. So parang sigh of relief lang po na I'm finally myself. Hindi ko na po pinipilit yung mga beliefs na ayaw ko pong sundan, ayaw ko po i-follow. And um, I felt I felt empowered din po kasi again na-express ko na po yung sarili ko and malaya na po kung sabihin yung mga gusto ko pong sabihin without fear of parang mapaparusahan ganun based on my previous um, previous religion and also po yung sa ayun po yung sa yung sa ah, pressure din po parang na-lift din po yung pressure. So ayun po parang yung mga naramdaman ko lang po yun is um, parang parang na-lift po yung pressure and ayun po yung malaya na po parang sense of freedom. Ayun lang po. Okay, thank you. So, um, nung nag-transition ka naman, in what ways did your relationship with close ones change as a result of your transition and how did these changes affect you? Or ano yung parang pinaka nabago sa mga relasyon mo sa mga close or mga circle mo
Tsaka paano ka naapektuhan ng pagbabagong yun? Ayun po. So, I forgot to mention, pero some of my friends po are agnostic din po. So, parang sila rin po yung isa sa mga nagtulak sa akin to do it. Like, parang to cling more on agnosticism. And parang hinelp po nila ako. Hinelp po nila akong ma-realize yung ah, mga viewpoints po sa life na hindi ko po na-realize before. So, in terms of my close friends po, okay lang naman po sila sa pagiging agnostic ko. And wala naman po silang problem as long as I don't discriminate their religion. Parang nagko-coexist lang po kami. And then, as for my family naman, um, kasi medyo ano din po sila, nagkikling din po sa agnosticism. Pero not quite there po kasi medyo may ano pa rin, may glimpse of religiousness pa rin po. Like meron pa rin po silang mga beliefs na ginagawa. So parang in our family, parang ako pa lang po talaga yung fully agnostic. Ayun po. I see. So, for that, now that you identify as an agnostic, how do you engage with spirituality, meaning, or existential questions in life? So, bilang agnostic ka na, ano na yung insight mo sa spirituality, sa meaning of life, tsaka yung kapag nagkaka-existential questions ka? Ayun po. So, for my existential crisis po, whenever that happens po, um, may mga philosopher po ako na ano, na natatandaan and ano po, yun po yung nag-help sa akin to figure out kung ano po yung purpose ko sa life, ganun. And I would admit na hindi ko pa po masyadong gamay yung spiritual well-being ko ngayon and as well as handling existential crisis kasi I'm still working on it pa po. Pero as time passes po, hopefully, ma-figure out ko rin po siya kasi parang kaka-transition ko lang din po and medyo sariwa pa po lahat. So, I have yet to figure out everything po. So, yan po. Oh, ano. Um, I think na-miss ko lang, no? So, mga what age mo na sure na agnostic ka talaga? Follow up lang. Um, ano po, siguro po, nung grade 9 medyo, ano po, nasa isip ko na po mag-transition. Pero nung grade 10 ko lang po siya fully nagawa po. I see, I see. Thank you so much. So, with that, paano mo or how would you describe your current state as an agnostic? So, tingin mo, paano mo like, maiilarawan yung sarili mo as an agnostic person? Siguro po, I am someone na nagki-cling more on the logic side of things and carefully observes everything with precision. Like, hindi po more on nagki-cling on beliefs, ganun like I used to do. Instead, parang pinag-iisipan ko po yung mga bagay-bagay kung bakit po nangyayari sa akin. And instead of before na parang pinapagpasa Diyos ko, ganun. Ang ginagawa ko po is more on the solution side na lang po. Since since hawak ko rin po yung buhay ko and ako lang din po yung makakatulong sa sarili ko. Ayun po. I see, thank you. So, nung nag-transition ka naman, what challenges or conflicts, if any, did you encounter during your transition and how did you handle them? Siguro po yung major challenge po na nag-transition po ako is yung pagtanggal po sa system ko ng mga beliefs na pinapaniwalaan po namin dati. Um, yung pagpapa sa Diyos ng mga problema, ganun. So, before po kasi parang isa rin sa malaking belief po na pinapaniwalaan po namin. And growing up, nasanay na rin po ako na gawin yung mga ganun. And nung nag-transition na po ako sa agnosticism since I have
parang wala na po akong Lord or God na aasahan. So, I have to figure out things on my own. So, parang wala na po akong quote na sinasabi na ipapagpasa Diyos na, but instead, ginagawa ko na po yung best ko para po ma-resolve yung mga problems, mga circumstances po na kailangan pong ayusin. And siguro po yung ano, yung pressure po ng uh, other relatives like yung mga mga tita, mga tito, mga other relatives na sinasabi nilang ah, parang hindi po ako maliligtas, gano'n, mapupunta po sa kapahamakan. So, it's an ongoing process po kung paano ko po siya ide-deal with. Pero most of the time po, hindi ko na lang po sila pinapansin or pinapaniwalaan kasi alam ko naman po sa sarili ko na wala pong God na um, wala pong God na magpapapunta ng isang tao sa kapahamakan kapag ginawa niya naman po yung tama buong buhay niya. Ayun po. Okay, thank you. So, sa second set naman tayo ng question. Ito naman, mas more on ano siya, kung ano yung religious or agnosticism side ng Metro Manila. So, the first question, mm, how would you describe the religious environment in Metro Manila, and in what ways do you think it influences young adults' belief and perspective? So, Siguro po yung ay, sige po. sige, sige, go. Sorry. So, siguro po yung religious side po ng Metro Manila as of now, in my perspective po, is um, siguro po a lot of people po is especially in the agnosticism side, parang ginagawa lang po nila as someone na as something na um, for for their clout. Parang even though hindi po naman po sila fully agnostic, parang sinasabi po nila na agnostic para po makasabay sa trend. And I think that sum ups the religious side po ng Metro Manila kasi parang hindi po sila properly na-educated about the religious beliefs po, and kung ano po yung mga bagay po na dapat po nilang pinag-focusan and mga bagay po na dapat po nilang inaaral in order to parang in order na ma-distinguish po talaga nila yung sarili nila kung ano po talaga yung belief po nila. Ayun po. Okay, thank you. Ano naman, or for you, what personal experiences or life events led you to question your religious beliefs and explore agnosticism? So kung yun yung sa sarili mo naman, ano sa tingin mo yung parang specific na event or karanasan mo yung nagtulak sa'yo para questionin yung faith mo and then cling more into agnosticism? Ayun po. So, as I've mentioned before po, yung experience po siguro na nag-push sa akin para maging agnostic is yung time po ng pandemic wherein medyo na-depress po ako. Tapos parang lagi po akong mag-isa sa bahay tapos wala po akong masyadong makausap that time. So parang kinwestiyon ko po yung purpose ng God sa akin noon that time. Kung ginagawa niya ba 'to sa akin para palakasin ako, para palakasin yung loob ko, or parang hinahayaan niya lang talaga ako, or parang hindi niya na ako naiisip, gano'n. So parang parang kinwestiyon ko po yung capabilities ng God kung kung parang may purpose pa po pa talaga yung nangyayari sa akin that time. So as time passes, parang yung depression po is na-dealt with ko po all by myself. So parang dun ko po na-realize na it's much better if maging agnostic po, um, since parang nag-grow din po talaga dun yung
yung distance ko between myself and God. Dahil nga po dun sa nangyari po na yun. Thank you so much. So, in relating naman din dyan, what role did family expectation or traditions play in either supporting or hindering your shift toward agnosticism? Or for short, in sa experience mo, ano naman yung naging role ng pamilya mo? Either sinuportahan ka nila or hinadlangan ka nila sa transition mo? Ayun po. So, um, sa side naman po ng family ko, okey naman po sila na agnostic po ako, pero there are times na 'pag inaaya po nila magsimba gano'n. In my case naman po sumasama pa rin naman po ako, pero hindi po ako ano, parang hindi po ako actively nagpa-participate in that. So, parang sumasama lang ako out of respect po gano'n sa family ko and sa beliefs po nila. So, fully supported naman po ako. Thank you so much. And who do you think supported you the most or helped you navigate this transition? And how did they impact your perspective? Siguro po yung, person po or rather, people na nag-help sa'kin to navigate agnosticism is first may ano po, may circle po which is, um, sige po i-draft ko po yung name, si Jay po at saka si Rose. Kasi, during pandemic po parang sila lang din pong dalawa yung medyo nakakausap ko that time and sa kanila ko po fully na-open up yung thought ko po na mag-transition sa agnosticism and na-open up din po nila na parang, ah, parang, agnostic din po sila gano'n. So, parang I didn't feel alone transitioning kasi I have friends po na may nagse-share po ng same beliefs sa akin and, um, parang in-enlighten po nila ako na meron na okey lang po mag-transition sa gano'n and hindi naman po siyang masamang bagay. So, ayun po. Okay, thank you. So, how did your education or exposure to new ideas, whether through formal education, self-study, or conversation with others, contribute to your questioning of religious belief? Or yung like educational exposure mo, paano siya nagbigay sa'yo ng ideas to transitioning to agnosticism? Ayun po. So, um, since ever since naman po nung grade school, siyempre meron pong subject na ESP gano'n. So, um, going back po nung mga grade school pa lang po like grade 3 to 4, favorite ko po talagang subject yung ESP. Pero as time passes parang mas nagma-mature po yung isip ko. Um, Marami po akong na-realize na, parang loophole sa religion and mga negative side po ng religion, which is something that I can take off my mind. So, ano parang, in-assess ko po siya both between, religious between my current religion or my previous rather, and agnosticism. And mas nag-cling more yung or mas nag-align yung mga beliefs ko po, yung mga ginagawa ko po in my daily life sa agnosticism compared po sa sa previous religion ko po. So, ano, nag-play din po yung pag-ano ko, pag self-study ko sa agnosticism para po ma-determine kung, um, fit po ba talaga ako na mag-transition between that. So, ayun po. Thank you. Wait lang. End ko muna tong meeting para create tayo ng bago, okay? Stop recording ko lang.